Pero ang kabigha-bighaning koleksyong ito, hindi basta-basta. Ipasusubasta kasi ang mga manika sa susunod na linggo at ang kikitain ay mapupunta sa 100 scholar ng Ballet Philippines. Milyong-milyong damit na ata ang nagawa para kay Barbie doll, pero tila karangalan niya ngayon ng mabihisa ng ating mga Filipino designers na hindi lamang nagpakita ng kanilang galing, kundi nag-alay rin ng kanilang serbisyo para matulungan ng nangangailangang mananayaw ng ating bansa. Para sa unang balita, Rauna Crisostomo reporting. Baby giant panda sa China nakalabas na mula sa pagkaka-quarantine sa breeding base. Unang dumating si Taishon sa China noong February 5 mula sa Washington, D.C. kung saan siya pinanganak. Ayon sa mga staff ng breeding base, nasasanay na si Taishon sa pagkain at klima sa China. Kasundo rin daw ng panda ang mga caretaker at mukha naman daw itong masaya. Maging bahagi si Taishon ng isang breeding program sa China. Bagong klase po ng electric vehicle inilabas sa South Korea. Sa halip na gumamit ang mga kable sa ibabaw para daanan ng kuryente, kumukuha po ang online electric vehicle o OLEV ng kuryente mula sa power strips na nakabuon po yan sa lupa. Itetas muna ito sa mahigit 2 kilometrong haba ng beltway sa Seoul Grand Park. Kapag matagumpay ang testing, gagamitin na po ito sa iba pang bahagi ng lungsod. Makakatulong daw ito sa problema ng global warming at maaaring mapababa raw nito ang temperatura sa Seoul. Manny Pacquiao nasa Texas na para sa final leg ng kanyang training sa laban nila ni Joshua Clottey sa Dallas Cowboys Stadium sa Linggo. Mula sa Texas, may report si Lala Roque. Lala! Igan, alas 9 ng umaga nagsimula ang Team Pacquiao para sa light training ni Manny Pacquiao dito sa Texas. Maaraw pero malamig ang ihip ng hangin. Gayman, wala raw epekto ang klima sa ganda ng kondisyon ni Manny para sa nalalapit niyang bakbakan kontra kay Joshua Clottey sa Linggo, oras sa Pilipinas. Sa Mustang Panther Stadium, isinagawa ang kauna-unahang workout ni Manny mula nang dumating siya rito sa Texas. Dapat 20 minuto lang tatakbo si Manny pero kinailangang pampigilan ni na Coach Freddy Roshimani dahil ayaw niyang tumigil kaninang tumakbo. Ayon kay Manny, maganda raw kasi ang kanyang kondisyon at ginanahan siyang mag-ensayo. Bukod sa ibang miyembro ng Team Pacquiao, syempre hindi pa uhuli ang aso ni Manny na tinaguriang si Pac-Man. Pagkatapos tumakbo, nag-shadow boxing, ab workout at stretching si Manny. Ayon sa conditioning coach ni Manny na si Alex Ariza, suwak sa kanilang mga plano ang kondisyon ngayon ni Manny. Pati timbang ng pambansang kamao, wala raw problema. Sa ngayon, Igan, ay 143 pounds si Manny at target nilang mag-147 pounds si Manny sa Huwebes. Maging ang dating iniinda ni Manny na paranakit ng kanyang binti ay wala na rin daw dapat alalahanin. Agad namang umalis ang Team Pacquiao para bumalik sa hotel pagkatapos ng kanyang training, pero may mga kabataang football players mula sa Texas na na-starstruck sa pambansang kamao. Nagpa-picture pa sila sa bus kung saan nakalagay ang Pacquiao-Clottey fight at nag-cheer pa kay Manny. Ayon sa mga estudyante at football players ay idola raw nila ang pambansang kamao. Yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Grapevine, Texas. Igat? Maraming salamat, Lala Roque. Nagulat po mula sa Texas. Mga sikat na music artists nag-perform sa pagtatapos ng Mardi Gras sa Australia. Mahigit 8,000 tao ang nanood sa concert ni na Grammy winner Kelly Rowland, American Idol Season 8 runner-up Adam Lambert, George Michael at iba pa. Minarkahan nito ang pagtatapos ng 15 araw na gay at lesbian festival. Tuwang-tuwa naman ang mga artists sa suporta ng fans. Ang Mardi Gras ay nagsimula noong 1978 bilang protesta sa diskriminasyon sa mga miyembro ng third sex. Kinalauna naging isa na ito sa pinakamalaking cultural events sa mundo. Matt Damon may bagong pelikula. Kasama muli ni Damon sa Green Zone ang kanyang direktor sa Bourne movie series na si Paul Greengrass. Sa Green Zone, hepe po si Damon ng isang grupo ng inspektor na naghahanap ng weapons of mass destruction sa Iraq. Pero sa halip ng mga bomba, isang cover-up ang kanilang nadiskubre. Ito ang latest sa sunod-sunod na pelikula, kabilang na ang Invictus kung saan siya na-nominate sa Oscars. Unang ipapalabas ang Green Zone sa March 11 sa Australia at iba pang mga bansa.
At ang hirit namin mamaya, Voters Education Forum para sa mga guro, inorganisa ng DepEd. At Sir Paul McCartney, todo suporta sa fashion show ng kanyang anak na si Stella McCartney. Balikan po natin si Susan Enriquez at nariyan po siya sa Commonwealth Market. Yes, Arnold, maraming salamat. Balik tayo sa Commonwealth Market. Ngayon pong panahon ng summer, di ba masarap naman ho na kumain ng mga prutas na pagka tinikman nyo, medyo mapepreskuhan din ang inyong katawan. So ano nga ba yung mga napapanahong prutas kapag ganito hong tag-init, di ba? So dahil kailangan doon sa mga prutas na kakainanin natin, may mataas na water content para mas nakaka-refresh sa ating katawan. Yan, dahil ang tubig nga po ay nakakapawi ng uhaw. Okay? Ang isa sa mga napapanahong prutas, alam niyo ba, pagka ganito summer, talagang ang dami ho niya, kaya medyo mababa ang presyo, ay yung tinatawag nating pakwan o watermelon. Alam niyo ba na ang watermelon ay may 92% water component? Yan, pinakamataas po ang water component nitong pakwan sa lahat ng prutas. At ito po ay mabuti para sa mga may sakit sa kidney dahil potassium content po ito at ito po ay nakakalinis ng toxins sa ating kidney. Ate, yan, mga tips. Paano nyo ba malalaman na yung bibilin yung pakwan ay matamis o kaya mapula? Ayan. Ate, paano nga ba? Pag mahina ang pitik. Tingin ganyan, di ba? Opo. Pitik. Opo. Tapos, ano dapat ang tunog para malaman mapula at matamis? Pagka malakas yung ano niya, parang kabag. Parang may kabag. Yun, malalaman mo mapula yung pakwan. Ano ba yung isang tunog niya? Isang tunog? Yung parang matinis. Ito, matinis. Ito, ganyan. Oh, ito. Ito, mapula. Okay. O sige, slice muna natin. Tingnan natin kung mapula nga ito. Ha? Ang presyo ho ng pakwan, ito yung gatong kalaki, 130 hanggang 150 per piraso. Depende ho kasi sa laki yan eh. Siyempre, medyo pa may mga ganitong, ang karamihang kulay dilaw. Ayan. So, ay, ang pula!